Magandang umaga sa bawat isa, mga kababayan o mga minamahal. Kasi sabi ng Panginoon Sus, mahalin mo ay iyong kapwa. Kaya sa umagang ito ay meron naman tayong pag-aaralan. Ito ay konektado sa kaligtasan. Dati nung nakaraan ay tinalakay ko yung assurance of salvation. Di ba? Assurance. Ngayon naman, yung requirements. Unang-unang pinangaral sa dito sa mundo, sa sanlibutan, nung si Jesus Christ ay bumaba. Nung siya ay mangaral dito sa lupa. So makita natin na ito ay napakahalaga. Kaya dito ay pag-aralan natin yung called unto repentance. Lahat ng tao ay tinatawagan ng Diyos na magsisi ng kanilang kasalanan. Dahil lahat ay nagkasala ayon sa Romans 3:23. Di ba? Nakalagay ron sa Romans 3:23, for all have sinned, come short of the glory of God. Ang lahat, sabi, nagkasala, hindi nakaabot, di ba, sa kaluwalhatian o pamantayan ng Diyos. May pamantayan ng Diyos eh. Yan. So, makita natin dito ay sa ating pag-aaral, sabi rito, 7 reasons why the doctrine of repentance is important. Yan. 7 reasons why the doctrine of repentance is important. 7 rason kung bakit ang katuruan ng pagsisisi ay napakahalaga. 7 rason. Yan. Unang-una, makita natin, si John the Baptist ang nangaral ng pagsisisi. Si John the Baptist. Sino si John the Baptist? Si John the Baptist ay forerunner of Christ. Yan, sinabi niya, nangaral siya, na patagin niyo lahat ng mga bako-bakuan ninyo dahil darating ang Panginoon. Yan, di ba nangaral siya sa wilderness? So, si John the Baptist, sa laman, ibig sabihin in human form, yung human family, pinsan ni Jesus Christ, si John the Baptist. Kasi yung nanay ni John the Baptist, saka si Mary, ay magpinsan. Magpinsan yata ayon. Basta ganon. Kaya magpinsan sila. So, dito makita natin, sinabi sa Matthew chapter 3, verse 1 and 2, sabi rito, in those days come John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Sa ng Judea, lugar ng Judea, sinabi niya, magsisi kayo kasi ang kaharian ng Diyos ay malapit na, is at hand. So makita natin, unang-unang nangaral sa Matthew 3:2, sinabi ni Matthew, si John the Baptist. Kaya nga si John the Baptist, kapag binasa nyo yung Bible, nangaral siya, di ba? Tapos nagbautismo rin sa tubig. Baptism, water baptism, yung mga nagsisi at nakita niya na binabautismo niya yon. So, makita natin unang-unang rason, si John the Baptist. Pangalawa, sabi rito, Jesus also began his ministry by calling on men to repent. Diba si Jesus Christ ay nangaral nung siya ay 30 years old. 30 years old. Nangaral siya. Ang sabi rito,
Sabi rito, from the time sa Matthew chapter 4, verse 17. Matthew chapter 4, verse 17. Sana kung may Bible kayo, kaya nga, nung nakaraan ay in-encourage ko yun na bumili ng Bible. Napakahalaga ng Bible. Kasi nandoon sa Bible, yung kasaysayan ng Diyos. From creation hanggang sa eternity, nakasulat sa Bible. Yan. Kaya, in-encourage ko kayo, mga kababayan, mga minamahal, o mga kapatid na sa Panginoon, ay magbasa kayo ng Bible. Kasi reading, di ba? Reading is transfer, di ba? The knowledge of the author to your mind. Nakuha niyo po. Pag nagbabasa ka, yung knowledge ng author ng books na transfer sa'yo. Kaya napakahalaga ng pagbabasa. Para din sa cellphone. Kapag hindi mo nabasa yung cellphone mo, di ba? Hindi mo malaman ang message na misis mo o kamag-anak mo, di ba? Napakahalaga ng pagbabasa. So, sabi rito sa 4:17, di ba? Ganon din ang sinabi ng Panginoon, di ba? Sabi, to see, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, inulit lang yung pinangaral ni John the Baptist ng Panginoon. Kasi yun napakahalaga. Kasi si John the Baptist, siya ang huling propeta, pagkaalam ko, huling propeta na binigay ng Diyos. Yan. So, ano na, pangalawa yun ha. Pangatlo, Jesus Christ commanded His disciples to preach that men must repent. Yung pangatlo. Si Jesus Christ, inutusan niya yung mga disipulo na ipangaral ang pagsisisi. Yan. Makikita natin yan sa Mark chapter 6, verse 12. Yan. Sabi, and they went out and preached that men should repent. Yan. That men should repent. Ipinangaral ng mga disciple ng bawat isa na tao ay magsisi ng kasalanan kasi ang lahat ng tao ay makasalanan. Sa Mark chapter 1, verse 15, di ba? Ano sabi ni Mark? Repent and believe the gospel. Magsisi kayo at paniwalaan nyo yung good news, mabuting balita. Anong mabuting balita? Sinabi yan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Sabi ni Pablo ron, hindi na natin bubuksan ng Bible. Sabi ni Apostol Paul, dinalhan ko kayo ng mabuting balita na tinanggap ko at ibibigay ko sa inyo na si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay para sa ating kasalanan. So, ang mabuting balita pala, mayroon ng tumubos sa kasalanan. Sino yon? Ang Panginoong Hesukristo nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Katubusan yun ng lahat ng kasalanan ng tao. Yun. Lahat ng kasalanan ng tao. Diba? Hanggat hindi pa siya dumarating, hindi pa siya bumalik, lahat ng tao, alam mo, panganak mo, anak ng anak mo, yung mga, hanggang sa hindi pa siya babalik, ibig sabihin, yun ay, yung kanyang kamatayan, kanyang dugo, pantubos sa lahat yun. So ngayon, kung hindi ka sasampalataya sa kanya kasi siya ang nagtubos, hindi ka makakarating ng langit. Di ba? Ayaw mong patubos. Parang halimbawa yan, ang mabuting balita, isang halimbawa na lang literal. Kunyari, marami kang utang. Baon ka na sa utang. Tapos, magandang trabaho mo. Kaya lang, nung nagkasakit ka. Nung magkasakit ka, siyempre, mapagamot ka. Ngayon,
wala kang pambayad doon sa utang mo, ay kailangan rin ng tindahan. Yung may-ari ng tindahan, kailangan rin ng pera. Kasi kumaga sa ano, pinaikot-ikot lang yung kanyang puhunan. Ngayon, nabalitaan mo, dati araw-araw sa'yo pumupunta sa pamilya mo. Kasi kailangan nga nila eh. Pero isang araw, di na pumupunta. Tapos nabalitaan mo, mayroon na nagbayad. Di ba? Isa yan sa halimbawa na magandang balita. Mayroon na nagbayad. Di ba? Ganon. Ganon ang nangyari sa atin. Kaya nga sinabi ng Bible na ang tao ay binili sa halaga. 1 Corinthians 6:19-20, nandun yun. Binili ang tao sa halaga, kaya sabi, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamagitan ng inyong katawan. So, ibig sabihin, yung katawan natin, gamitin natin na maluwalhati ang Diyos. So, makita natin, pailan na tayo? Pangatlo, no? Pangatlo pa lang, 7 yung nandito. Sabi rito, before Jesus was taken up into heaven, He directed His follower to evangelize the world by preaching repentance. So, bago siya pala umakyat ng langit, hinabili niya sa kanyang mga tagasunod na ipangaral ang pagsisisi. Makikita natin yan sa Luke chapter 24. Sa Lucas, kabanata 24, nandun yun. 36-53. Diba? Babasahin natin. And Christ said unto them, ang word na them ay doon sa mga taong tagasunod, that it is written that it behove, yan, Christ suffer and to rise from the dead the third day, in that repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations beginning at Jerusalem. So makita natin yung utos Sabi diyan, di ba? Siya ay, sabi, rise from the dead. Di ba? Nabuhay na magmuli siya, pangatlong araw. Ang sabi rito, the third day. Kaya sabi, ipangaral ninyo ang pagsisisi at, di ba, remission. Yung, di ba, remission katubusan? Remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Magmula daw sa Jerusalem kasi taga roon siya. Doon siya ipinanganak nung siya ay magkatawang tao. Diba? Yan ang utos niya. Yon. So makita natin Luke 24:46-47. Kaya kung may Bible kayo, basahin nyo. Nandun yon. Okay? Yon. Letter A. Pangilan na tayo, panlima. The apostles preach repentance. Yung mga apostol naman, 'di ba? Kasi dito sa Luke, 'di ba, sabi yung followers. Halimbawa ako, followers, 'di ba? Pag Kristiyano, mga kapatid, mga minamahal, pag sinabing Kristiyano, taga-sunod ni Kristo. Unang-una, mananampalataya muna ni Kristo. Susunod niyan, taga-sunod ka, ibig sabihin followers. Kasi kung Kristiyano ka, hindi ka sumusunod, hindi ka Kristiyano. Di ba? Kasi pag Kristiyano, taga-sunod na yon. Di ba? Ibig sabihin, nanampalataya ka muna bago ka susunod. Kasi kapag hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka makasunod, hindi mo alam eh. Di ba? Kapag malayo ka naman, hindi ka rin makasunod. Di ba? Malayo ka eh. Paano yung sinabi? Parang halimbawa niyan, yung bata. Tinawag yung bata kasi naglalaro. Yung nanay ay nagluluto. Anak, bili ka nga ng suka. Yung bata, libang na libang doon sa paglalaro. Takbo yung bata. Yung bata, hindi na inulit kung anong bibilhin. Ang pagkarinig niya kasi, may ka sa dulo. Ayun, okay? So, yung bata, takbo sa tindahan kasi
para, para makapaglaro siya uli. Sinabi ng bata, pabili nga ng mantika. Pabili nga ng mantika. Pag binigyan ng mantika, takbo yung bata, pupunta sa nanay niya. Sabi ng nanay, sabi ko suka, hindi mantika. Oh, bakit hindi niya narinig? Malayo. Yun ang ibig kong sabihin. Kung malayo ka sa Diyos, hindi mo maririnig yung kanyang utos. Yun. So, sabi yan sa apostles, sabi, sinabi ng apostles, sila ay nangaral ng pagsisisi. Ang sabi rito, sinabi ni Apostle Peter, dito sa Acts 2:38, repent, sabi rin, repent, be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. For the remission of sins. Magsisi kayo at mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo para sa katubusan ng inyong mga kasalanan. So, makita natin, apostles, pinangaral din. Tapos dito, sa susunod, sa pang-anim, sabi rito, God's command to all men, or, di ba? To all human being, everywhere is the same. He now commanded all men everywhere to repent. Sa Acts 17:30. Yan, 17:30 ng Acts, nandun yun. Inutusan ng lahat, ang utos lahat ay mga nagsisi. Ngayon, alam niyo po ba ang Diyos ay hindi willing na ang tao ay mapahamak? Kasi tingnan niyo, His mercy is revealed by the fact that He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Diyos po ay mapagpahinuhod. Yung mapagmahal. Ayaw niya sanang mapahamak ang tao. Kaya nga sinabi rito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi siya willing, hindi niya kaluuban na mapahamak ang tao. Kaya nga inutos niya, nasabi diyan, 'di ba? Sabi diyan, not willing ang Diyos, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kailangan magsisi. 'Yon. Ngayon, sa panghuli, failure to heed God's call to repentance can mean only one thing, eternal damnation. Pag sinabing damnation, kahatulan. Yan. Hahatulan ka ng Diyos. Kasi nga, di ba, ayaw mo eh. Para din yun sa John chapter 3 verse 18, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon. Sa John chapter 3 verse 18, nandun nakalagay, anong sabi? Ang sumampalataya sa bugtong na anak, sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos ay hindi nahahatulan. Subalit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Hinatulan na. John chapter 3 verse 18 yan. Ngayon, pag binasa mo naman ang John chapter 3 verse 36, nandun din ang matinding babala. Ano sabi ng John 3:36? Ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi makakita ng buhay, kundi ang galit ng Diyos ang mananatili sa kanila. So, pansinin natin yung verse nito. Yung hindi daw sumampalataya sa anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Sabi roon, anong sabi? Hindi makakita ng buhay. Anong buhay? Buhay na walang hanggan yon. Kundi, ang galit
ng Diyos ang mananatili sa kanila. Mga minamahal. Di ba? Sa mga panood ng video nito, di ba? Hindi ko kayo tinatakot. Ang Bible ang nagsasabi, binabasa ko lang. Pero ang Diyos hindi po nagbibiro. Di ba? Ay, gusto nyo ba na ang Diyos masayang masaya kayo? Dito sa mundong ito, lagi kayong nasa inuman, babae rito, babae doon. Di ba? Marami kang pera, masaya ka. Pero hindi mo alam, galit ang Diyos sa'yo. Bakit? Ay hindi ka sumampalataya doon sa binigay niyang tagapagligtas eh. Di ba? Hindi ka sumampalataya, di galit ang Diyos sa'yo. Di ba? Ay saan ka itatapon pag ikaw ay namatay? Kapag hindi ka anak ng Diyos, anong sabi ng Bible? Revelation 20:15. Kasi hindi ka anak ng Diyos, hindi ka may sulat sa aklat ng buhay. Revelation 20:15. Ang hindi matagpuan ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Judgment yan ng Diyos. So makita natin, failure to heed God's call to repentance can mean one thing. Mapapahama ka. Sinabi na yun sa Luke 13, sa Lucas, sa aklat ni Lucas, sabi ni Lucas, sa Luke 13, verse 3, except ye repent, they shall all perish. Maliban daw na magsisi, sila ay mapapahamak. Mapapahamak. Yan. Ang kapahamakan ng binabanggit yan ay impyerno. Totoong may impyerno. Mga minamahal, mga kapatid, may impyerno. Darating araw, sa biyaya ng Diyos, tatalakayin natin yan sa video na aking gagawin sa kalooban ng Panginoon. So makita natin 7 reasons why bakit kailangan natin ang pagsisisi. Ngayon, titingnan naman natin ang true repentance. Meron kasing hindi totoong pagsisisi. Mayroong mga tao nagsisi siya. Nung siya ay mahuli. Di ba siya, yung nagnanakaw, nagsisi siya. Ay paiyak-iyak pa nga yan, mahingi ng tawad sa inyo eh. Di ba? Pag ikaw ang biktima, di ba? Magsisisi yun. Nagsisi na ako ng aking kasalanan. Di ba? Pero, pag pinatawad mo, iba naman ang nanakawan. Hindi yan tunay na pagsisisi. Di ba? Kasi ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Tatalikuran ang kasalanan. Di ba? Tulad ng mga apostles. Di ba? Tinalikuran nila ang kasalanan. At sumunod sa Panginoong Jesucristo. Yan ang totoong pagsisisi. Ngayon, sabi dito, biblical repentance is foretold. Yan. 4 na bagay daw na kailangan natin. Di ba? Sabi dito, repentance involves change of view or recognition of sin. Ang pagsisisi daw ay may involve yung pagbabago ng pagkilala mo sa kasalanan. Di ba? Talaga inano yung kasalanan dati. Di ba yung pag mga nahuli? Di ba? Huli-huli na pero ano sinasabi? Hindi sa akin 'yan eh. Di ba? Dinadagdagan niya yung kanyang kasalanan. Kahit sa kanya yon, hindi inaamin na kanya. Halimbawa sa droga, marijuana, hindi inaamin. Di ba? Tingnan mo yung nirape yung anak, hindi niya inamin. Pero yung anak niya ay nagdemanda sa kanya, hindi niya inamin. Ganon. Kaya hindi yun pagsisisi. So makita natin, yung pag-recognize ng kasalanan ay isa sa mahalaga. Ano ba yung kasalanan? Ano yung kasalanan?
Una, makita natin yung kasalanan, yung aspeto ng kasalanan. Sabi rito, transgression. Pag sinabing transgression, hindi mo sinusunod, di ba, yung batas. Halimbawa, may batas sa barangay. Halimbawa, lahat ng aso ay talian o kaya ikulong, pero hindi mo sinusunod. Di ba? Transgression yan, yung paglabag. Yun. Sa 1 John chapter 3 verse 4 nandun yung paglabag sa kautusan. Di ba? Halimbawa, tulad ng utos ng Diyos, huwag kang magnakaw. Ngayon, nagnanakaw ka. Nagsusugal ka. Di ba? Wala naman, Brother Carding o kaya Brother Rick. Nakita nyo ba sa Bible na bawal magsugal? Wala nga naman. wala namang makikita. Pero mayroong kaloob doon. Ngayon, pag nagsusugal ka, ano ba yung iniisip mo? Tanong ko sa inyo, mga sugarol. Anong iniisip mo? Punta ka sa bungan. Mananalo, di ba? Mananalo. Ngayon, dito sa ikasampung utos, nandun yon. Babasahin ko sa inyo, huwag mong pag-interesan ang pag-aari ng iba. Ano ang pag-aari ng iba? Lupa, diba? Asawa niya, katulong niya, pera niya. Diba? Anong interest mo? Hindi ka pupunta ng sugalan o sabungan na ikaw ay magpapatalo. Di tulad ng inuman, talo ka na. Pag bumili ka, hindi naman may balik sa iyo. Sa sugal, may babalik minsan, pero patalo ka ng patalo. So pag pinag-interesan mo, di ba? Ang pag-aari ng iba, nagkakasala ka. Di ba? Sabi, huwag mong pag-interesan eh. So, nandun yun. Kasama yun doon sa utos. Oo, walang sinabing huwag kang magsugal. Pero sinabi, huwag mong pag-interesan ang pag-aari ng iba. So, nakuha nyo na. So, makita rito. So, pangalawa, trespass. Trespass is stepping in the area of divine authority and self. So, inaano mo yung divine authority. Yung trespass yun. Lawlessness, spiritual anarchy. So, marami uri ng kasalanan. Yung unbelief. Yung hindi paniniwala sa Diyos. Yun. Ang hindi pala paniniwala sa Diyos, iniinsulto mo yung Diyos. Bakit? Tanong, sino ang may-ari ng lahat? Basahin nyo yung Genesis. Anong nakalagay? God created the heaven and earth and all, di ba? Lahat ng bagay nilalang ng Diyos. Lahat ng bagay na kailangan ng tao ay nilalang ng Diyos. Ginawa ng Diyos bago ang tao. Tapos sasabihin mo, yung lupa, sarili mo. Ay kung sarili mo yon, hindi ka mag-uupa sa gobyerno. Ang government ay instituted ng Diyos yan, ang gobyerno. Hawak yun ng Diyos. Lahat ng pamahalaan hawak ng Diyos. Kaya nga magsusulit lahat ng tao. Kung paano niya ginamit yung resources ng Diyos ng maayos o, di ba, ng masama. So makita natin yung hindi paniniwala sa Diyos. So dito, unrighteousness. Pag sinabing unrighteousness, failure to meet God standard. Di ba? Yung standard ng Diyos, hindi mo na meet, ibig sabihin, hindi mo na tupad. Tawag niya sa English, unrighteousness. Yun, sa English kasi ng righteousness, katuwiran.
Yan. So, yung kasamaan, wickedness, di ba? Lahat ng kasamaan. So, makita natin yun ang kasalanan. So, kailangan makilala mo yung kasalanan. Di ba? So, pag hindi mo kinilala yung kasalanan, hindi yan true repentance. Pangalawa, sabi, repentance involves change of mind. Yan. Yung pagsisisi pala, kinakailangan mo ng pagbabago ng iyong kaisipan. Yan ang tunay ng pagsisisi. Dati, iniisip mo laging, lagi kang makalamang. Ay, si pare, ano yun? Kailangan mauna ako sa kanya eh. Magpapa-impress ako kay manager. Mga ganong style. Yan. Laging ano siya. Pero ngayon, hindi na. Dati, di ba? Dati, ano siya sa oras? Kung baka sa trabaho, papitik-pitik lang, sabi ng mga naririnig ko sa mga construction eh. Papitik-pitik lang yon. Di ba? Kaya, buong maghapon, walang gaanong nagawa. Buong maghapon. Ngayon, ang problema doon, kapag wala kang gaanong nagawa, balang araw, wala nang tatanggap sa'yo, wala nang tatawag sa'yo. Madadala. Kasi yung gagawing 1 week lang, ginawa mong 1 month. Di ba? Magkakaano ko sa una. Pero sa sunod na mga araw, di ba, hindi na. Alam nyo ba mga minamahal, mga kaibigan, kung ikaw ay matapat sa trabaho, i-recommenda ka, halimbawa nagtrabaho ka, kunyari, sa akin. Di ba? Maganda yung performance mo. Tapos may nagtanong sa akin, si ganyan, si Policarpio. Policarpio, maayos magtrabaho talagang. Hindi naman ganong mabilis siya, pero pulido. Maganda ang trabaho pag natapos. Matibay. So, i-recommenda ka pag maayos ka. Nakuha yung ibig kong sabihin. I-recommenda ka kahit hindi ka na magsalita, i-recommenda ka ng customer mo sa iba. Yun ang kagandahan ng good performance. Pero pag hindi, pag nabalitaan, wag na yon. Wag na yon eh. Trabaho na sa akin yun eh. Bugal-bugal, sabi. Mga ganon. So, ibig sabihin, change of mind. Nagbago na yung pag-iisip. Diba? Dating isip mo, puro lamang. Ngayon, nasa katotohanan na. Change of mind. So, makita natin yung tunay na pagsisisi, diba, ay pagbabago ng kaisipan. Yan. So, sa pangatlo, sabi dito, repentance involved in change of attitude and desire. Yung pagsisisi daw ay kailangan yung pagbabago ng pag-ugali at sa anong desire? Paghahangad. Diba? Ang sabi rito, I now rejoice that ye were made sorry, but that ye sorrow to repentance. For ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not repented by what sorrow of the world. So nagsisisi siya, sabi rito, yung godly sorrow. Pag sinabing godly sorrow, yung mga, di ba yung maayos, o kaya, kumbaga parang makadiyos na, di ba, sorrow, kalungkutan, na gumagawa, worketh repentance, na pagsisisi, para sa kaligtasan.
So, nag-i-interest niya. Nagbabago na. So, makita natin na ang tao, kapag nagsisisi yan ng totoo, lalapit yan unti-unti sa Diyos. Kasi ang Diyos na ang kikilos sa kanya. So makita natin na marami tayong mababasa sa Bible. Di ba? Yung tinatawag na prodigal son. Di ba? Prodigal son. Di ba? Hiningi niya lahat ng kanyang, anong tawag niyan? Sa mana. Lahat ng mana, kasi dalawa lang silang magkapatid, lahat ng mana, hiningi niya sa tatay niya. Kasi gusto niyang umalis. Binigay naman sa kanya, pero nung binigay sa kanya, anong ginawa niya? Kumbaga sa winaldas yung kanyang mana. Lahat ng pera winaldas. Pero nung maubos na, alam niyo naman, pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Nakuha niya ko? Di ba? Marami kang kaibigan. Pero pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Anong ginawa nung prodigal son? Di ba? Nagtrabaho sa babuyan. Yung pagkain ng baboy, halos kinakain niya na rin. Di ba? Hirap na hirap siya. Pero nung maisip niya, sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming pagkain. Yan. Nagbago yung kanyang isip, yung desire niya. Lalapit ako sa aking ama at hingi ako ng tawad. Humingi ng tawad yung prodigal son sa ama. Sabi, Ama, nagkasala ako sa langit at sa inyo. Diba? Ituring mo na lang akong yung trabahador. Pero anong sabi ng ama? Inutusan ng kanyang mga alagad. Kumuha kayo ng damit, yung sapatos, basta kinuha at magpatay ng hayop na pinakamataba. So, di ba? Nagbago ang kanyang So, makita natin yung pagsisisi ay pagbabago ng desire. Di ba? Kaya nga, dito sa pang-apat, mga kapatid, repentance involved a change of purpose. Yeah. Change of purpose. Nagbabago yung kanyang, di ba, purpose. Purpose, sa Tagalog ang purpose. Di ba? Dahilan. Yung kanyang pamaraan. Di ba? Sabi dito, the change of purpose includes confession of sin to God, forsaking of sin, and turning to God. Yung kanyang purpose, layunin, yun, nakuha ko din. Layunin, sabi rito, yung layunin niya, sabi yan, this change of purpose includes confession of sin to God. Nakilala niya yung kasalanan at ikukumpis sa Diyos, tapos ano yung forsaking? Di ba? Lalayuan ang kasalanan at sabi yan, turning to God. Di ba? Turning to God. Pumunta siya sa Diyos. Lumapit siya sa Diyos. Kaya nga, napakaganda ng kanyang purpose. Lahat ng tao makasalanan. Kaya nga, pinangaral ang pagsisisi. Di ba? Binanggit ko kanina sa Luke 13:3, maliban na magsisi ang isang tao, ay mapahamak sila. Except ye repent, they likewise perish. So makita natin yung kanyang purpose. Ano sabi? Yung apat na bagay, ulitin natin. Sabi ito, repentance involved change of, di ba? Recognition. Di ba? Recognition of sin. Yung pangalawa, repentance involved a change of mind. Yeah. And pangatlo, sabi, repentance a change of attitude and desire.
Di ba? Ang pagsisi daw ay kailangan ng pagbabago ng pag-uugali o kaya ng desire, ng pagnanasa. At ang panghuli, sabi, repentance involve a change of purpose. Kanyang layunin. Ang layunin niya, di ba yung prodigal son, babalik ako sa aking ama. Maraming pagkain yun. Sasabihin ko na ituring na lang akong trabahador. So nandun yung kanyang humility, pagpapakumbaba dahil nagkasala siya. Di ba? Di ba pag hindi ka nagpakumbaba, sabi niya, anak naman ako niyan ah. May karapatan ako. Pero kinuha mo na nga lahat ng mana mo eh. Pero naman, di ba yung tatay niya, natuwa. So, makita natin dito, napakaganda, sabi, this change of purpose include, kailangan confession of sin to God, tapos forsaking of sin, and turning to God. Bakit kailangan yung tatlo? Kasi, kung ang purpose mo, ang layunin mo, i-confess mo lang sa Diyos, at, diba, talikuran ang kasalanan, at hindi ka lumapit sa Diyos, diba, hindi mo susuko, hindi ka mag-ano sa Diyos, diba, hindi rin ano eh. Kumbaga sa ano, ano ba yan? Hindi rin nararapat. Kailangan nung lumapit ka talaga sa Diyos. Nag-confess ka nga, pero hindi ka naman lumapit sa Kanya ng, di ba? Hindi mo, kumbaga hindi mo sinusuko sarili mo. Di ba sabi ng Romans 12? Romans 12:1, di ba? I beseech you therefore, ano sabi? Di ba ni Pablo? Na yung katawan ay gawin mo para sa Panginoon, para sa karampatang pagsamba. So, makita natin yung kanyang layunin ay napakahalaga. Kaya nga, yung pagsisisi, di ba, kung nagsisi ka ng kasalanan at lumapit ka sa Diyos, siyempre, patatawarin ka ng Diyos. Ano sabi ng 1 John 1:9? Di ba? If you confess your sin to God, hindi sinabi sa tao, pwede rin yan kung nagkasala ka sa tao. Halimbawa, nagkasala ka sa akin, kinuha mo yung gamit ko, pwede kang humingi ng tawad sa akin. Pero, unang-una sa Diyos muna. Kasi di ba siyang may utos, huwag kang magnakaw. Di ba? Sa Diyos muna, bago sa akin. Okay? Nakuha niyo po. So, makita natin, yung sins of purpose, di ba? Encompassing our sins to God. So makita natin yung kagandahan ng totoong pagsisisi. Di ba? Pag totoo kang nagsisisi, di ba? Ay ang Diyos ay, di ba sabi, ang Diyos ay mahabagin. Merciful. Di ba? So sabi rito, repentance is a gift of God. So makita natin, yung pagsisisi pala ay, pag sinabing gift, kaloob, di ba, walang bayad. O kaya regalo, di ba, Christmas gift. Then hath God also to the Gentiles, ang sabi rito sa Acts 11:18. Sinabi ng Bible, sabi ito, ipinagkaloob din ng Diyos sa mga hintil, ipinagkaloob din yung pagsisisi para sa buhay, repentance unto life. Kasi alam niyo po ba na ang Diyos ay nakaano nung panahon sa Israel? Diba? Sa mga Hudyo lang, kasi sila ang piniling bayan. Pero pagdating ng sabi, mula Jerusalem, mula sa Israel, sabi, pupunta sa buong daigdig. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay sa buong daigdig, ipinangangaral. Sa Acts 11:18 nandoon, binigyan din ang mga hintil ng biyaya
para sa pagsisisi para mabuhay. Unto life. So makita natin, gift pala ng Diyos yung tinatawag na repentance. Di ba? Bibigyan ka ng biyaya ng Diyos para magsisi. Kapag ikaw ay tumanggap ng iyong pagkakamali, di ba? Na-recognize mo lahat, at ikaw ay binigyan ng konsensya ng Diyos para lumapit sa Kanya, hindi mo yun matitiis. Pero yung iba, matigas ang ulo, kaya bahala sila, di ba? Ganun lang. Kaya nga yung human side, sabi rito, the gospel that God uses as the instrument to bring about repentance. Yung gospel, yung mabuting balita daw, na yun ay nagiging sa tao para matutong magsisi. Ano ba yung gospel? Di ba? Di ba? God, di ba? Good news na si Kristo ay namatay para sa ating kaligtasan, para sa ating pagkatubos. Kaya nga, makita natin ay konektado yung pagsisisi doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Di ba? Konektado yun. Kaya ka magsisi dahil nga, di ba, ipinaunawa ng Diyos kung bakit mahalaga ka sa Diyos. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, John 3:16, ano sinabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog, sa Tagalog yun? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Na ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nandoon, di ba? Whosoever, ang sino man na sumampalataya sa Kanya. Kaya walang pinipili, mayaman, di ba? Dukha, di ba? Pilay, bulag man yan, di ba? Walang pinipili. Whosoever. Pag sinabing whosoever, di ba? Ang sino man. Walang pinipili ang Diyos. Pero alam din ng Diyos kung sino ang sasampalataya sa Kanya, sapagkat siya ay Diyos, all-knowing ang Diyos. So makita natin, di ba? Kaya nga, ano ba yung resulta ng pagsisisi? Di ba? The result of repentance. Ngayon, nandito tayo sa result. Kung ikaw, halimbawa, di ba, nakukonsensya ka. Di ba? Halimbawa, kunyari, nag-iisang manok, alaga ng inyong kapitbahay. Mahal na yun. Tapos, kinuha mo. Kinuha mo. Diba? Kinatay mo. Ginawa yung ulam. Naisip mo na yung nag-aalaga nga, hindi yan kinakatay kasi mahal na mahal yun. Diba? Nakukonsensya ka. Isang araw, lumapit ka. Humingi ka ng tawad. Di ba? Nung pinatawad ka, di ba? Anong pakiramdam mo pag pinatawad ka? Di ba? Lalo na kumpare mo pa yun. Inaanak mo yung anak niya. Di ba? Masaya ka? Masaya ka. Kaya nga, titingnan natin dito sa Luke chapter 15 verse 10. Ang sabi ni Lucas, Dr. Lucas, sa 15:10, likewise joy shall be in heaven over one sinner that's repented, more than over 99 just person which need no repentance. So, makita natin dito, sabi rito, yung isang kaluluwa, isang tao na nagsisisi ng kanyang kasalanan. Anong sabi rito? Joy shall be in heaven. Joy shall be in heaven.
Hindi sinabing in earth. Bakit? So, ang ibig sabihin, ang Diyos natutuwa sa isang tao na nagsisisi ng kasalanan at lumapit sa Kanya. At ang mga anghel ng Diyos, di ba? Kasi sabi, yung joy shall be in heaven. Sino ba ang nasa langit? Di ba ang Diyos saka yung mga anghel? Di ba? So, pangalawa na lang yun dito sa lupa. Yung, ano di ba? Kung natutuwa yung kanya. Alam nyo ba na sa isang tao, halimbawa, kunyari, ikaw ay mahilig sa alak. Alam nyo ba pag tumalikod ka doon, malulungkot yung mga kaibigan mo? Totoo yun, di ba? Hindi ka na kasi makakasama eh. Parang nangyari sa akin yun, sa pabrika. Nung ako ay sumampalataya sa Panginoon, umpisa na akong hindi nag-inom ng alak. Ano sabi ng mga kumpare ko? Naging kumpare ko yung mga katrabaho ko noon sa maintenance. Maintenance kami, ako ay mekaniko ng sewing machine. At marunong din ako sa electrical na naturuan ako doon sa pabrika na yon. Alas 6 years ako doon. Nung ako ay sumampalataya sa Panginoon, unti-unti ko nang inaalis yung aking bisyo. Binigyan ng yung panlasa ko sa alak at sa sigarilyo, unti-unting nawala. 'Di ba? Pag umaga, sarap manigarilyo, no? At ganoon din sa alak, kapag hindi ka nakainom, parang ano eh. Third year high school pa lang ako. Hanggang fourth year, na ako sa alak. So, kaya nga, natandaan ko nung magpabunot ako ng ipin sa dentista. Tatlong injection na nung pampamanhid. Hindi hindi tumalab. Ang sabi ng dentista, alcoholic ka, no? So, ang alcoholic pala, kapag alcoholic ka, hindi tumatalab yung, anong tawag yun? Anesthesia ba yun? Yung pampamanhid. Sabi ng dentista, tisin mo na lang. Binunutan akong ipin, tiniis kong sakit. So, yun. So, kaya nga, nalulungkot yung aking mga, kumpare. Hindi na ako nakakasama eh. Pero, inalok naman nila ako. Pare, soft drinks yung inumin mo. Sa amin, beer o kaya, tanduay. Kaya lang, nung sumama ako, anong sabi? Pare, baka lang gamin ang bituka mo niya. I-insulting ka naman. So, doon, hindi na ako nakikisama sa kanila pag yung pag niyaya ako, hindi na ako sumasama. Simula. Hanggang sa umuwi ako sa amin, sa Bicol, ganoon din. Niyayaya ako ng inom, mga tiyuhin ko yung iba, mga dati kong siyempre, probinsya, lalo na mga gin. Usong-uso yan noon. Tanduay. Inalok ako, sabi ko, hindi na ako umiinom. Sabi ng tiyuhin ko, asawa ng tiya ko, pwede naman i-renew yung lisensya, yung pag-inom. Sabi ko, hindi na pwede. Yan. Alam niyo ba, ang huling hirit nila, hawakan man lang ang baso. Totally, hindi ko talaga hinawakan. Ang naisip ko, kahit buhusan nila ako ng alak, hindi na talaga. So, nanindigan ako. Alam niyo ba kung pinagbigyan ko yon? Yung ibang kamag-anak, pag nakita ka, di ba, iinom ka rin. Kasi maghinakit yun. Magiging babalik ka doon sa pagkalasinggiro. Naisip ko, di baling mawalan ako ng mga pinsan, hindi ako basta ang Diyos, di ba, na naglalang sa akin ay, di ba, hindi magalit sa akin. So makita natin yung paninindigan sa tama. Panindigan sa tama. Tingnan nyo ngayon, lahat ng mga kaklase ko
na mahilig sa alak. Ang tagal na silang namatay. Pero ako ngayon, nandito, di ba? 72 years old. Kahit paano buhay pa. Sumakita natin, di ba? Ang ating buhay ay, di ba? Pinahiram lang sa atin, hindi natin sarili. Sumakita na natutuwa pala ang Diyos sa totoong nagsisisi ng kasalanan at tumalikod doon sa kasalanan. Kaya nga, sabi diyan, repentance brings pardon and forgiveness of sin. Kanina sabi, repentance causes rejoicing in heaven. Nagkakaroon ng kagalakan ang Diyos. Sa pangalawa sabi, repentance, yung pagsisisi ay nagdudulot ng pardon. Anong pardon? Pagpapatawad at, di ba? Forgiveness. Parehas din, forgiveness of sin. Di ba? Kaya nga, ang tunay na pagsisisi, di ba, ay tatalikod ka sa kasalanan at lalapit ka sa Diyos. Susunod ka unti-unti. Kaya kailangan mong basa ng Bible o kaya makinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Sabi diyan, the Holy Spirit indwell those who repent and believe. So makita natin dito, yung banal na espiritu pala ng Diyos, doon sa mga totoong nagsisisi at lumapit sa Diyos, sila, di ba? Sila ay, di ba? Ang espiritu ng Diyos ay sasa kanila. Kasi tinanggap nila, halimbawa, si Jesus Christ. Diba? Pag tinanggap nyo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ng iyong buhay, anong mangyayari sa inyo? Diba? Nagsisi kayo ng kasalanan, tinalikuran na unti-unti yung kasalanan, tinanggap nyo si Jesus Christ, anong mangyayari sa inyo? Tanong. Sa John chapter 1, verse 12, John chapter 1 verse 12, nandoon nakalagay. Anong sabi sa Tagalog? O sa English muna. But as many as receive Him, ang word na Him ay siya yon, si Jesus Christ. Diba? But as many as receive Him, to them, give the power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Ang sabi ang tumanggap, binigyan ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid yung mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Sumampalataya sa kanyang pangalan. Yun ang magiging anak ng Diyos. Di ba? Hindi ka magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag na bata. Wala yun sa Bible. Sa Bible, hindi naman binibinyagan ng bata. Si Jesus Christ, hindi bininyagan ng bata. Dinala ni Mary sa ni Joseph sa templo. Anong ginawa? Diba? Pinanalangin lang. Yan ang tawag na sa English, dedication. Pinanalangin siya ni Simeon, yung matandang saserdote. Sa Luke chapter 2, nandun yun. Sa Lucas, binanggit yun. Pinanalangin ni Simeon. So makita natin, ang binyag sa bata, wala sa Bible. So kung wala sa Bible, ano yun? Ano yun? Tawag doon. Doctrine of man. Doctrine of man. Na sinusunod na tao. Diba? Sinusunod ng lahat ng tao yun. Bakit nila sinusunod yung doctrine of man? Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Di ba? Magbasa kayo ng Bible. Pag nagbasa kayo ng Bible, maiiba ang inyong paninindigan. Kaya kapag tinanggap niyo si Jesus Christ, magiging anak kayo ng Diyos. Ang pangalan niyo ay may susulat sa aklat ng buhay. Tulad ng mga apostles, binanggit yun sa Philippians yata yun, Apostle Paul. Mga kapatiran na nakasulat sa aklat ng buhay. So, isusulat ka. Kasi, di ba sabi ni Jesus Christ sa John chapter 3? Ano sabi ni Jesus Christ? Except
Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot, di ba? He cannot enter into the kingdom of God o kingdom of heaven. So, ibig sabihin, yung kapanganakang muli ay entrance natin sa kaharian ng Diyos. So, paano ka maipanganak muli? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, di ba? John 1:12. Kasi sabi, di ba, bugtong na anak lang si Jesus Christ. Ang sumampalataya sa Kanya ay nagiging anak din. Kaya tayo, bugtong na anak, pag sumampalataya ka kay Jesus Christ, tayo ay adopted children. Nakuha nyo? Saan yan natin makikita? Galatian, nandun yan. Tingnan natin yung Bible. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Ano sabi ng Galatians chapter 4? Anong ginawa ng Diyos dito? Makita natin, babasahin ko. But when the fullness of the time, sabi dito sa verse 4 ng chapter 4 ng Galatia, sulat ni Apostol Pablo, sabi yan, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So, anong ibig sabihin? Di ba sabi yan, doon sa tamang panahon, time was come, ang ama, sabi yan, sinugo yung kanyang anak na ipinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Sa ilalim ng kautusan. Ngayon, verse 5. Anong purpose kung bakit siya pumunta? Yeah. To redeem them that were under the law. Para tayo ay tubusin sa ilalim ng kautusan. Yan. Ano pa ang purpose? Una, pagtubos, ano pa ang sunod? That we might receive the adoption of sons. Yung pagtubos ng Diyos sa tao, ang purpose na yon para maging adopted, para maging ampon tayo. Yun, di ba? Para daw matanggap natin ang pag-ampon bilang anak. Sa verse 6, yan, because ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Isinugo daw ng Diyos Ama ang Espiritu ng kanyang anak sa puso o sa buhay, di ba, ng isang mananampalataya. Kaya nga, verse 7, wherefore, thou art now no more servant but son, and if son, then heir of God through Christ. Dahil kayo daw ay mga anak, kayo ay, di ba, tagapagmanang, di ba, kasama ni Kristo. Tagapagmana ng langit, di ba, buhay na walang hanggan. So makita natin dito, sa ating pagsampalataya kay Kristo, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Yan. Tingnan nyo nga rito sa John 3:26. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 26, ano sabi? For ye are all the children of God by, di ba? By faith in Christ Jesus. Hindi tayo naging anak ng Diyos sa pamagitan ng binyag, pamagitan ng reliyon. Kundi, ang puhunan natin ay pananampalataya kay Kristo. Kasi si Jesus Christ lahat ang gumawa, di ba? Yung kaligtasan natin, di ba, binayaran tayo. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya kapag hindi pa kayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, di ba? Tapos bukas makalawa ay namatay kayo, delikado kayo. Di ba? Pupunta kayo ng impyerno. Di ba? Ang impyerno ay totoo.
Di ba? Binanggit ko kanina, Lake of Fire. So makita natin, sa pamagitan ni Jesus Christ, nagiging anak ng Diyos. Naging, sabi, children. Kasi doon sa Galatia, sa chapter 4, sons ang nakalagay. Pag sinabing sons, lalaki. Pero dito sa Galatians chapter 3, verse 26, ang sabi for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Binanggit na yung, ang tawag, children. Pag children, babae at lalaki na. Kasi lugi naman, mamaya sabihin, ay bakit kami mga babae hindi na banggit? Sons lang. Sino ibig sabihin ng sons? Lalaki lang. Ano naman kami? O, di ba? Di ba? Ganun. Parang ganun. Kaya ang Bible, ay binanggit, kasi, minsan kasi ang Bible ay mga lalaki lang talagang binabanggit. Karamihan. Bibihira ang babae. Kaya nga, minsan, pag hindi ka binigyan ng kaisipan ng Diyos, minsan magdududa ka rin. Di ba? Paano mangyari? Tulad halimbawa yung asawa ni Cain sa Genesis, di ba? Wala kasing binanggit na babaeng ipinanganak si Eva. Puro lalaki lang. Cain, Abel, Seth. Pero may mga pinanganak yun na babae. Kaya lang, hindi binabanggit ng Bible. Yan ang ibig sabihin nun. So makita natin, sa topic natin, pagsisisi, repentance. Diba? Sana maunawaan nyo, sana ang Diyos ang magbigay sa inyo ng kaunawaan. Kasi, di ba, ang salita ng Diyos, minsan, sabi nga ng marami, mahiwaga. Pero pag nasa inyo na ang Panginoon, unti-unti nyong maunawaan. Kasi ang Espiritu ng Diyos nasa inyo na, pag tinanggap mo si Jesus Christ. So, maraming salamat sa Panginoon sa oras na ito. Salamat sa biyaya niya na nakapag-video ako uli. Nawa ay sa makapanood ng video ito ay ang tawag yun, magbigay naman kayo ng like. So kaya subscribe nyo ang maliit na channel na ito. Si Brother Ricardo, di ba? Brother Rick Labiano. So, hanapin nyo lang yan sa YouTube. Makikita nyo. Ito ay pangatlo pa lang na video. Kaya ang aking plano ay inano ko sa Panginoon na mag-video ako ng maraming mga topic. Kasi sa channel na ito, mga kapatid, o mga minamahal, mga kapanood nito, ay puro spiritual. Puro Bible basis ang ating pag-aralan. Walang ano rito na material things, walang ano dito. Puro spiritual. Nice ko na spiritual. Kasi marami tayong mapapanood na ano sa YouTube, di ba? Marami yan, mga singing, mga ano. So, pag spiritual kasi napakahalaga. Yung material nawawala, pero spiritual hindi. Diba? Ano sabi ni Peter? 1 Peter 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli sa binhing, di ba? Sa binhing may walang kasiraan. Binhing walang kasiraan. Anong binhing walang kasiraan? Salita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita ng Diyos na mananatili magpakailanman. Pinatunayan din yun ng Panginoong Jesucristo. Matthew 24:35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So, kaya nga mahalaga, napakahalaga ng spiritual. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, no? Set your things on above. Iano daw natin yung ating kaisipan, mga bagay doon sa itaas. Panlangit, ibig sabihin pag spiritual, panlangit na pag-aaral na nandito sa Biblia. So, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa
biyaya ng Panginoon. Alam nyo ay kinikilala ko na ang Diyos ang lahat na may hawak sa mundong ito. Yun. Baka sabihin nyo, bakit may mga gira? Mga gira na yun, kalooban ng Diyos. Binanggit yan sa Matthew 24. Di ba? Nandun magkakagira. Nung araw may gira na eh. Pero bakit tayo matatakot kung ang Diyos? Pag namatay ka, automatic punta ka ng langit. Bakit ka matatakot? Matatakot ka kung hindi ka pa sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi automatic yan. Pag namatay ka, ano sabi? It is appointed unto man once to die. But after this, the judgment. Hahatulan ka ng Diyos. Tulad ng sa Luke 16:19-31. Yan. Babanggitin ko lang siya. Sana hanapin niyo sa Bible. Luke 16:19-31. Yung mayaman sa si Lazaro. Nung mamatay, ano sabi? Yung kaluluwa nila dinala, yung pulubi dinala sa Abraham bosom. Ang Abraham bosom panahon na yun ay, di ba? Paradise. Yung mayaman, ano sabi? Dinala rin ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Mainit. Di ba? Mainit. Anong mainit? Di impyerno. So makita natin, dalawa lang. Mga kaibigan, mga minamahal. Dalawa lang ang patutungan ng tao. Langit o impyerno. Wala pong purgatory. Ipapuputol ko po ang aking kamay kung may basa kayong purgatory sa Bible. Ito pong Bible ko, halos 3 o 4 na bisis ko nang nabasa na buo. Simula Genesis hanggang Revelation, wala po akong nabasang purgatory. Wala po. So, hindi po ako naniwala sa purgatory. Yun. Kaya, in-encourage ko po kayo uli. Kung wala pa kayong Bible, magbasa po, ay magbili po kayo ng Bible. Nagtanong ako nung linggo, yung Bible na, alam nyo ba yung diglot, yung Tagalog sa English, 800 daw. 800. Alam nyo ba kung ako'y mayaman? Kung marami akong pera? Bibili ako ng maraming Bible, ipamimigay ko. Yun. Lalong-lalo diyan sa sa karamuan. Kaya lang pagkataon na, di ba? Tama lang. Tama lang. So, sana maraming mag-donate ng Bible diyan sa karamuan. Ipag-pray ko na lang. Sumuli, sa oras na to, maraming salamat. Sana sa makapanood ng video ito, i-like nyo at mag-subscribe po kayo. Kasi malaking bagay po, isang kaligayahan din po yun na makita ko na mayroon akong subscriber. Yan. Sana ang Panginoon ang magbigay sa inyo ng kanuwan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Muli, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat.